Hello guys! Welcome sa aking munting YouTube channel. Kumusta na? Kumusta na? Kung bago ka pa lamang nung napadpad dito, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW. At sa video na to, mag-unbox ako ng isang item na nabili ko online. Ito ay isang portable blender at ang brand niya is Ninja. So ito siya guys. Kung mapapansin nyo, baliktad yung mga letra kasi nga ang ginagamit kong pang record ngayon ay ang aking cellphone. So naka front camera ako kaya baliktad yung mga letra. Pero kung inyong mababasa, nakalagay dyan Ninja Blast Portable Blender. So ito yung i-unbox ko ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Dahil nga portable siya, madali siyang gamitin, madali rin siyang linisan at isang kagandahan pag portable, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede sa opisina, pwede sa eskwelahan, pwede rin sa mga gym. Yan, pag mahilig ka mag-gym at bagay rin to sa mga mahilig sa fruit shake. Yan, kung mahilig kang gumawa ng mga fruit shake, pwede mong gamitin to, portable blender. So hindi na natin patatagalin pa, let's do the unboxing. So ayan guys, bago natin umpisahan na pag-unbox nitong ating portable blender, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga features niya. So tingnan natin dito sa kanyang box. Kayo na bahala magbasa guys para hindi tayo masyadong matagalan at para hindi na rin humaba tong video. So ayan, naka USB rechargeable siya guys. Tapos kasama na rin yung kanyang USB-C cord. So ayan siya guys. And kung mapapansin nyo, ayan, sealed pa yan. Ayan, sealed pa. So hindi pa talaga nabuksan. So ngayon, umpisa na natin ang pag-unbox. Gagamit lang tayo ng mahiwagang cutter blade na medyo kinakalawang na kasi luma na. So umpisa na natin guys. So yun, simple lang guys. So ilalabas na natin. Wala lang naiwan. So ito yung kanyang owner's guide or manual na madalas hindi natin binabasa. So ayan, important safety instruction. Nakapaloob dito lahat. Kung paano siya i-charge. Before first use. Important, review all warnings at the beginning of this owner's guide before proceeding. Care and maintenance. So, lahat ng kailangan mong malaman dito sa ating portable blender is nandito nakapaloob sa owner's guide na to. Ito pa, isa pang instruction kung paano siya gamitin. Tapos yung mga control panel kung ano yung indicator, yung mga color code. Tapos may mga suggested din siyang pwede mong gawin like coffee protein shake, green power smoothie. Meron din dito sa likod spike strawberry lemonade, creamy avocado salsa. So yan. Tapos ito rin yung kanyang quick assembly. So yan, nakapaloob lahat dyan. So tatabi muna natin to. So ilalabas na natin tong kanyang mismong portable blender. So pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo mahina kasi natutulog na yung sa kabilang kwarto. Baka nakaka-istorbo tayo. So ayan yung itsura niya guys. So bali kulay puti siya. And then may naka-indicate before first use, charge until LEDs are solid green. So ayan guys, may mga instruction pa rin dito na naka-attach, sticker, warning, and QR code. So yan yung pinaka-itsura nyo guys. So yan, pwede mong bitbitin.
So ito yung kanyang power button. And then ito yung kanyang switch. Kapag gusto mo na siyang paganahin, start, stop. So meron pa siya nakalagay sa loob ng mga papel. So bubuksan natin tong kanyang pinakatakip. So yan yung takip niya guys. At ito naman yung kanyang USB cable, Type C. Yan, Type C siya guys. So ito pa, meron siya pang mga suggested na fruit shake na pwede mong gawin. Tips and tricks for the best results. So ayan, nakalagay dyan. For best results, fully charge blender before first use. After cleaning, let the USB-C charging port air dry for 30 minutes before charging the unit. Tatabi lang din muna natin to. So ito yung kanyang pinaka portable blender. So nare-remove din to guys. Kaya yan, mas madali siyang hugasan. At ayan yung itsura ng kanyang blade. So make sure lang na kapag gagamit ka ng ganito, make sure mo na nakalagay lagi ito kapag i-operate mo na yung mismong motor ng blender. Lalo pag naghuhugas ka, wag mong pipindutin yung kanyang button. Pero may instruction to na madali lang siyang linisan. So ilalagay mo lang to, ikakabit mo to. And then maglalagay ka lang ng dishwashing liquid and then tubig and then paganahin mo siya. So kusa na siya maglilinis. And then babanlawan mo na lang. Pero kung gusto mo naman din na yung usual na paglilinis, tatanggalin mo lahat, okay lang din naman. So medyo may kabigatan din siya. So quality rin yung kanyang itsura. Mukhang magtatagal naman. And ito yung kanyang charging port. Ayan. USB-C or Type C. So ayan yung mga indicator ng ilaw. Basahin nyo na lang din guys. Hindi rin siya ganun kahirap i-assemble guys kasi thread type lang naman siya. Pipihitin nyo lang pa kanan. At make sure lang na naka-align itong dalawang arrow sa likod. Yan, makikita nyo yung black na arrow. Pababa at saka pataas. So yan yung pinaka-safe na paghigpit. So yan na yung pinaka-lock niya and hindi na siya maglilik. So possible kasi na pag maluwag yung inyong itong bezel at itong motor hindi aligned, pwedeng tumagas yung gagawin yung pro check. So nakalagay dito, meron siya ditong instruction na yan. Flashing white, bezel and base not aligned. So itong bezel and yung base, itong motor, hindi naka-align pag nagpa-flash siya ng white. So yan, may mga naman siya, may mga trouble instruction pag nakaka-encounter ka ng mga trouble dito sa portable blender. So yan, medyo nagpapaus na talaga yung aking boses. And ito ring kanyang takip, hindi rin ganun kahirap ikabit. So make sure lang na naka-align tong kanyang release button dito sa ating measurement. So yan yung pinaka-safe. So hindi na rin tatagas yan kahit nabaligtarin mo pa siya. At kapag bubuksan mo naman itong kanyang pinaka-takip, press mo lang. Tapos pag sasarado mo, tulak mo lang. Press. Tulak. So yan siya guys. Madali lang din siyang bitbitin. Pwede mo siyang dalhin kahit saan.
Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa opisina, pwedeng sa, yun nga, sa gym. So, i-ready mo lang yung mga prutas na ilalagay mo, and then, kapag nandun ka na sa place na pupuntahan mo, pwedeng doon mo na i-blend. Or pwede rin naman na bago ka pumunta doon, i-blend mo na. Bibit-bitin mo na lang. So, napaka-convenient nun, guys. At ayun nga, dahil kaka-unbox lang natin sa kanya, hindi pa natin siya pwedeng gamitin kasi nga nakalagay dito, before first use, charge until LEDs are solid green. So, cha-charge muna natin siya bago natin gamitin. And bago ko rin siya gamitin, hugasan ko rin. Pero mukhang malinis naman siya, kailangan lang siyang banlawan. So, ayan na nga guys, na-unbox na natin itong ating portable blender mula sa Ninja. At ayan, medyo maos na yung aking boses. Hindi ko sigurado kung may nagbebenta nito sa Pilipinas sa mga online store. Hindi ko pa na-check sa Lazada or sa Shopee kung may nagbebenta. Pero may napanood ako minsan na isang video. Pilipina yung nag-review nito. Isa yata siyang chef sa Pilipinas. And doon sa video niya, dinrap niya yung link kung saan siya nakakabili sa Pilipinas or saan siya nakabili sa Pilipinas. So hindi ko sigurado kung mahanap ko pa yung video na yun para makuha ko yung link. Ma-check ko kung saan yung store na yon, online store na nabilhan niya. Para ma-share ko rin dito sa inyo sa aking description ng aking video. Para kung gusto nyo bumili ng ganito, makabili rin kayo guys. Kasi napakaganda niyang portable blender. Kahit saan, pwede mo siyang dalhin, pwede mong gamitin kahit saan. Basta na-charge mo siya, meron siyang battery, mapapagana mo siya. So yan, cha-charge ko muna siya bago ko siya magamit. And ayun, namamaos na rin talaga yung boses ko. So cha-charge ko muna siya. And kapag ready na siyang gamitin, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya gumagana. So cha-charge ko muna siya guys. 2 hours later. So ayan guys, hugasan na natin itong ating portable blender bago natin gamitin. Pero bago yan, tatanggalin muna natin to. Peel before first use. So ayan, natanggal na natin. So madali lang itong hugasan guys. Lagyan lang natin ng konting liquid soap. And then lagyan natin ng tubig. Tapos sarado natin. So ayan guys, always remember lang na kapag papaganahin na natin itong ating portable blender, laging tatandaan na dapat itong button to nakatapat siya sa measurement, naka-align. And then ayun nga, yung sa likod dapat align din yung ating arrow. Medyo napasobra ng higpit, hindi siya totally tapat na tapat, pero okay lang yan. Huwag lang yung paluwag kasi yan medyo nahigpitan ng konti kaya hindi nag-align, sumobra. So ito yung unang beses na gagamitin ko siya guys. And huwag nyo nang pansinin yan, nasa palad ko kung ano yung nakasulat dyan. So ito yung unang beses na gagamitin ko siya. So una, power on. Tapos hintayin lang natin na mag-steady yung indicator light indicator. Yan, nag-steady na. So start natin. So yan siya guys. Tapos stop. So yan. Yun yung pinakamabilis na way ng paglinis. Always remember lang na itong rubber sa kanyang charging slot is nakasarado para hindi siya mabasa, para hindi mapasukan ng tubig. So ayan guys, na-charge na natin itong ating portable blender and nahugasan na rin natin bago natin gamitin. So bale ito pala yung unang beses na gagamitin natin siya panggawa ng fruit shake. And meron tayo dito sa harapan ko na mga prutas. Meron tayong strawberry, may grapes, meron din tayong dried berries. Tapos itong high protein banana pudding or pudding. Yan, maglalagay tayo. Ang wala lang tayo ngayon is milk
Usually milk yung nilalagay, pero meron tayo ditong coconut water. Try lang natin. Mag-experiment tayo kung ano yung magiging lasa. Bale, ito pa ng strawberry tapos itong grapes. Frozen yan. Nilagay ko sa freezer para hindi kaagad masira. So, hindi ko na kailangan mag-yelo. Hindi ko na kailangan maglagay ng ice para dun sa gagawin nating fruit shake. Kasi nga, frozen naman na to. So yan, umpisa na natin. Buksan lang natin itong ating portable blender. Tapos lagay natin itong mga prutas. Natin itong grapes. Ayan, kita nyo nag-yellow pa yan. Dumikit pa nga yung isang grapes. Oh. So pagsabay na natin sila. Oops. Masyado yatang marami. Baka hindi magkasya yung ibang lalagay natin. Lagyan din natin itong dried berries. Yan so guys. Maglalagay lang tayo ng konti. Ayan. Lagyan natin. Kakasya pa naman itong natirang 3 piraso. Ayan. Tapos itong banana pudding or pudding. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo mahina kasi tsaka medyo paos. Kasi natutulog na yung katabi nating kwarto. Kasama natin dito sa bahay. Kaya hinihinaan ko lang yung boses ko. Okay na siguro yan. Tapos yung pinakahuli itong ating coconut water. Ano kaya magiging lasa nito, no? Dapat kasi milk, kaso wala akong nabiling gatas pa. So okay na siguro yan. Tapos sarado na natin. So ayan guys, papaganahin na natin ulit tong ating portable blender and make sure lang na itong release button para sa cup is naka-align dito sa measurement. And yung sa likuran, itong arrow na to, yung sa baba at sa taas dapat align sila para dito sa bezel at dito sa ating base or yung motor. Dapat align yan para make sure na hindi maglilik. Tapos para paganahin siya, turn on, power button. And hintayin natin na mag-solid yung kanyang light indicator. Yan, nag-solid na siya. So, start natin siya. Yan, nadurog niya kagad yung ano. Nadurog niya kagad yung frozen na strawberry tsaka grapes. Bali magbe-blend siya ng 30 seconds tapos automatic na siya mamamatay. Ayan, 30 seconds. Pero pwede mo rin naman siyang, pag nakukulangan ka pa doon sa pag-blend niya, pwede mo pa ulit-ulitin. Tapos pwede mo rin siyang manual na stop. Ayan. So, ready na ang ating fruit shake. Pero bago yan, i-turn up muna natin para siguradong hindi natin mapipindot yung start para hindi siya gagana ng hindi naasahan. Salin natin sa baso. Pero pwede nyo rin naman direkta ng inumin dito kahit di nyo na isalin sa baso. Kasi pwede naman dyan. Meron siyang hole para sa cup para pwede na nating inumin direkta. Pero sa ngayon, salin muna natin sa baso. So ito na siya guys, yung na-produce natin fruit shake. And titikman ko na. Ayos. Sarap.
Lasang-lasa yung strawberry, tsaka yung ito, yung banana pudding. Pudding or pudding. Lasang-lasa siya. At ayun, malamig din yung na-produce na fruit shake kasi nga frozen yung strawberry tapos yung grapes. Medyo maasim lang siya ng konti. Konti lang naman kasi dahil doon sa coconut water or doon sa ating buko. Sarap talaga. Goods na goods. So yan nga ang ating Ninja Portable Blender. Napakagandang gamitin at napaka-convenient. Kailangan mo lang siyang i-charge para magamit. At ang kanyang charging hour is about 2 hours. Doon siya mapupuli charge. Tapos as per sa mga review na napanood ko, pwede mo siya magamit for 15 times. So 15 beses mo siyang pwedeng magamit kapag na-fully charge siya. And hindi rin siya ganun kaingay kapag ginagamit mo na. Tapos yun, kayang-kaya niya yung mga frozen na fruits. Kagaya nga nung strawberry kanina tapos yung grapes. So sulit na sulit din yung aking pagbili dito sa product na to. Ang Ninja Portable Blender. So yun na lamang guys. Dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan mo tong video na to, please like and share mo na rin para mapanood ng ating ibang mga kababayan. So muli, maraming salamat sa iyong panonood. Kuya Ray, see you on the next one. Bye!